Bago tayo mag-aral ng basic skills, dapat matutunan muna natin kung paano tayo maging isang mabuting leader sa lahat ng ating mga member. Dapat meron tayong GLLA, Good Learning and Listening Attitude. Kapag tayo may goals sa buhay, pag may gusto kang makuha, nagpaplano ka ng mga goals mo, ang una mong iniisip, anong gagawin ko? Ano yung mga necessary actions na dapat kong gampanan at dapat kong gawin para makuha ko yung particular goals ko. Pero alam nyo ba, yung actions na iniisip natin ay manifestation lang yan nung attitude natin. Anong iniisip natin? Ano ba yung nasa puso natin? Ano ba yung laman ng utak natin? Okay? So, dapat pala ang unang i-correct natin ay yung attitude natin. Kasi kapag ang attitude po ay na-correct natin, madali nang gawin yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin. And among those attitude na kailangan mong i-possess, ang pinaka-importante na dapat natin gawin, lalo na dito sa Santay, ay ang GLLA o ang Good Learning and Listening Attitude. Yung attitude kasi na sinasabi ko ay na-process ng mahabang panahon. Bata pa tayo, impluwensya yan ng ating mga pag-aaral, impluwensya yan ng ating mga kapitbahay, impluwensya yan ng ating mga kapaligiran, influence ng ating mga teacher, influence ng ating mga kaeskwela, at influence din ng ating mga barkada. Attitude kung saan mali tayo mag-isip in terms of money. Attitude kung saan mahina ang belief system natin. Attitude kung saan masyado tayong mainipin at marami pang iba. Bago ka maging successful, isa sa mga technique para mapabilis ang iyong trabaho is what? Yung maghanap ka ng mentor. Seek mentor, sabi ng mga expert. Alam niyo po ba yung word na meritocracy? Comes from the word merit or merito. Hahanap ka ng mentor, pero hindi yung basta-basta mentor lang. Yung merong merito, meron ng resulta, may napatunayan na, may matibay na pundasyon o foundation dun sa field na ginagalawan niya. Now, kung dito naman sa network marketing, dito sa ating negosyo, dito sa Santay, sino naman ang hahanapin mo? Dapat yung merong deeper understanding sa network marketing din. Yun nga lang, kapag wala ka namang tinatawag na humility or good learning attitude, useless din. Kahit na i-train ka ng i-train, kung hindi ka naman humble, okay? Kung hindi ka naman humble, o hindi ka naman nagpapakumbaba para pag-aralan to, pwede wala din. Lahat sayang lang. Dapat pag-aralang mabuti ang lahat ng mga bagay-bagay. Hindi lang yung pag-aralan talaga. Dapat maging expert ka talaga o magpakatalubhasa ka. Nagkalat na ngayon ang mga articles sa internet na pwede mong pag-aralan, pwede mong pakinggan, maghanap ka sa mga Googles, mag-research ka sa YouTube, ang dami. Pero lalo na sa company ginagalawan natin, ang daming mentor na pwedeng magturo ng lahat ng gusto mong malaman sa ganitong klaseng negosyo. Alam mo, sa ganitong negosyo, alam din naman natin yan, alam nyo yan, marami din namang nagpipild. At gustong gusto ng mga tao, kapag nagpipild sila, manisi, tama? They blame the upline, sisisihin nila yung upline. They blame the system, sisisihin nila yung sistema. They blame the product, sisisihin nila yung mga produkto. They blame the company, sisisihin nila yung kumpanya. But they forgot to blame themselves. Nakalimutan nating sisihin ang ating sarili. Tama po ba ako? O tama? Alam nyo, circumstances kaya sila nag-fail is simply because hindi talaga natin pinag-aralan yung negosyong ito. Yung negosyong ito na Santay. Para sa akin, hindi nga dapat umaksyon agad para mag-build ng negosyo mo o ng network mo Ang una mong dapat gawin o ang una dapat nating gawin
pag-aralan. Ano ang dapat nating pag-aralan? Pag-aralan natin ang attitude natin. Lahat naman ng dapat pag-aralan, madali lang nating hanapin o madali lang nating i-research kung saan, di ba? Dapat sa YouTube o kaya mag-Google tayo o nandyan naman ang ating mga mentor. Ang kulang na lang yung time natin. Yung time o yung oras ang pinaka-investment natin dito sa Santay. Hindi yung pera. Hindi yung pera, kundi yung oras na ininvest mo para matuto ka. Kapag kasi natuto ka at nag-aral ka, kasunod na dyan ang pera. Ang maganda naman kasi dito sa negosyo natin ito, habang pinag-aaralan mo siya, pwede ka nang kumita. Diba sa school, habang nag-aaral, wala kang kita. Bago mo makuha yung return na investment mo sa edukasyon mo, mahabang panahon pa ang hihintayin mo. Ito pang nakakagulat. Aral ka ng 6 years sa elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college. Kukuha ka pa ng experience. Kung minsan magmamasteral ka, it take you how long? 14, 16 to 18 years para makuha mo lang talaga yung gustong resultang gusto mo. In this business, sa negosyo natin ito, anong gagawin mo? Uupo ka lang, sabay papalakpak, take down note, bring down your notebook, invest a good pen, listen, invest a good cellphone, meron ka ng tools, meron ka ng material. At hindi lang yan, i-guide ka pa ng mga taong nakakaalam ng negosyong ito at ang daming mentor na tutulong sa'yo, lalong-lalo na si upline mo. Kaya nga kapag wala kang humility, wala kang good attitude, hindi ka marunong sumunod, wala kang yes upline attitude, magkakaproblema tayo. Okay? So, kaya bago ka manisi, let examine ourselves. Napag-aralan ko na ba ang negosyong ito? Nakapag-attend na ba ako ng mga dapat kong attenan? Na master ko na ba ang mga pricing ng produkto? Alam ko na ba ang mga basic skills? Napag-aralan ko na ba? Na master ko na ba ang mga basic skills na ito? Ang 5 fingers na tinatawag. Kaya huwag kang manisi ng iyong upline o ng iyong kumpanya kung hindi ka kumita. Examine yourself. Ano na ba ang nagawa ko? Do not blame the bicycle if do not know how to ride the bicycle. And do not blame the swimming pool if you do not know how to swim. Lagi mong tandaan, ikaw o tayo ang responsable sa negosyong ito kung paano ka kikita. Hindi si upline, hindi yung BOD, hindi yung buong company, hindi yung buong product, tayo mismo kasi negosyo natin to. After all, tayo naman ang lahat ng aanin ng ating mga pinaghirapang ito. So, ang bilin ko lang po, pag-aralan po nating mabuti. Be humble, sit down and listen, learn ASAP. ASAP, ASAP, as soon as possible. Kasi kahit naman ako bilang upline nyo, kapag hindi ko alam ang gagawin, hindi ko rin lahat kayang gawin. Pero kapag pinag-aralan ko itong negosyo nating ito, meron akong humility, meron akong GLLA o good learning and listening attitude, madali kong mamamaster lahat ito para sa inyo. Alam nyo, napaka-powerful ng isip ng tao. Ang kailangan lang, mag-reset ka, mag-refresh ka. Pag-aralan mong mabuti, walang makakabit ng anumang supercompute sa power ng brain natin. Naniniwala po ako na lahat ng bagay kayang pag-aralan. Ang kailangan lang po natin dito, alisin po natin ang pride. Umupo ka po dyan, makinig ka, pag-aralan mo, i-master mo, and believe me, result will come very, very easy. For the glory of God, ako po ang inyong upline, Norbert Obet Kahayon, Executive Director, and Diamond Grass.